Parang naiyak na agad si Boss Tato. First question pa lang. Dalawa po ang kasiraan ko. Saka parang niya akong bang papel na ginusumot na itinapon sa isang basurahan. Kung kailan ko siya kailangan, saka siya nakipaghiwalay sa akin. Masakit, pero wala kayong magagawa. Ganun lang. Colon cancer stage 2 po ako. Pinasok po kami sa bahay namin. Siya yung pumatay sa nanay ko. Sana hindi nangyari yung nangyari sa kanya. Buti na lang, bago siya nawala, nagkakwentuhan pa kami ng matagal. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. It's your girl Kapakpak again and again. And kung ito ang unang video na napapanood mo sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong upload. And for today's vlog, another interview. So kasama natin ngayon si Boss Tato Official! Magandang hapon po sa inyong lahat. Alright, so sa mga hindi nakakakilala, Boss Tato, pwede ka ba magpakilala? Ako po si Tato. Tunay ko pangalan is Michael Concepcion Villahin. Taga Nasugbu, pero dito na po ako nakatigil sa Bukana, dito sa may apartment namin sa tabi ng evacuation center. So, yun. Single, hindi naman single. Married, pero iniwan. Iniwan ng asawa. So, yun po. Nung magkasakit ako, doon, yun ang buhay ko. Parang naiyak na agad si Boss Tato. First question pa lang. Yeah. Ay, hindi pa pala nagsisimula magtanong, nagpapakilala pa lang. Yeah. Hindi, wag ka sana ma-offend, Boss Tato. May nabasa lang ako sa live yata yun or sa mga comment section. Pwede ko ba itanong kung ikaw ay girl or boy? Dalawa po ang kasiraan ko. Hindi, lalaki po ako. Lalaki po ako. So, yeah, sa Married, mga curious, iniwan. lalaki Di po ako tomboy lalaki po ako. Kasi may nagsasabi mukha daw tomboy Sabi nga, marami. Alright. Libo na sila nagtanong. Parang si Kuya Tim Tim, napagkamalan kasi yung dati si Kuya Tim Tim. Pero nagkaanak. Pero may anak ka, Boss Tato? Dalawa. Dalawa, malalaki na. Yung isa anak ko, tapos yung isa is, ano na siya, college. Third year college na dito sa BSU. Tapos yung isa kong anak, adopted ko yun. Oh. So, lalaki din siya. So, yun. Hanggang sa lumaki na sa akin. Pamula nang isinilang siya, sa akin na siya napunta kasi anak siya nung kapatid nung Kapatid ex ko, mo? ng ex-wife kapatid ko. ng ex-wife mo. Oh. So, hanga ako sa mga nag-a-adapt talaga. Yung minamahal mo na parang tunay mong anak talaga. So, yun. Lumaki siya. So, yun nga. So, pwede ko bang matanong kung bakit mo siya in-adapt? Pero alam niya. Alam niya. Alam niya. So, ano pong dahilan? Bakit ka po nag-adapt? Kasi yung nanay niya kasi, nanganak siya, twin. Isang babae, isang lalaki. Ano yun, kapatid nung misis ko. Namatay yung nanay nila nung isinilang sila. Oh. So, itong in-adopt ko is, siguro nasa mga 4 months siya sa incubator. Oh. So, yung babae, kinuha ng panganay nilang kapatid. Tapos itong isa, yung lalaki ngayon, nag-incubator, yun yung kinuha namin, na napapunta sa amin. Hindi naman namin kinuha, kundi ibinigay sa amin. Kasi nga, wala nang mag-aalaga sa bata. So, yun. Ano yun? Nagpresenta ka na, sige, sa akin na lang. Sige, oh. Ikaw, kasi nagpresenta. Blessing yun. Blessing talaga yung yan. blessing. Blessing yan. So, yun. Malaki na siya ngayon. Ano siya? Grade 4 na. Alright. So, grabe. Ayun pala. Guys, itong mga maririnig nyo is first time ko din maririnig. Wala talaga akong alam sa sa istorya ng buhay ni Boss Tato. Ngayon ko lang siya maririnig. Kasi hindi ko siya pinagkukwento. Baka umiyak kayo. Sabi ko sa interview na lang. Para isang iyakan na lang. So, yun nga. Alright. So, nabanggit mo, Boss Tato, kung okay lang itanong, sabi mo, iniwan ka ng asawa mo. Oo. Bale, ano yan nung 10 years ago, nagpunta ako ng Singapore. Kapitan ako ng yate. So, nag-Singapore ako, 6 years ako sa Singapore. Tapos kumuha ako ng license doon, nag-aral ako doon, nag-schooling. Tapos yun nga, nakuha ko yung lisensya ko. Pero marami na akong naririnig sa Pilipinas noon na gano'n nga daw yung asawa ko. So, hindi ako naniniwala kasi hersey. So, ang gusto ko kasi mahuli siya. Pero yun nga. Tapos umuwi na ako, nag-stay for good na ako sa Pilipinas. Tapos napunta. Tapos yung kaibigan ko na Australiano, si Brett McTee, hi Brett. Tapos ano siya,
manager siya sa Pampanga ng site skill training. So, nagpapaalis sila ng mga Pilipino na pumupunta ng Australia para magtrabaho. Mga skills, welding, kung ano-ano, marami. Dinala niya ako doon. Tapos, inabot ako doon ng pandemic. Hindi ako nakauwi 1 year para ako nasa abroad. So, yun. Tapos, pag-uwi ko, so, minaramdaman ako nun sa katawan ko na kaiba. Last 2022. Umuwi ako, tapos nagpa-check up ako, pinauwi na ako. Nung uwi ko sa amin, yung asawa ko hindi na-imik eh. Tapos, bigla siya nagsabi sa akin na, ayoko na, iiwalay na tayo. So, may sakit na ako nun. Alam niya na may sakit na ako. Saka parang niya akong bang papel na ginusumot na itinapon sa isang basurahan. Alam na niya man na may sakit ako. Kung kailan ko siya kailangan, saka siya nakipaghiwalay sa akin. Masakit, pero wala kayong magagawa. Ganun lang. So yun, hanggang sa na-operahan ako. By the way, ano po ako? Colon cancer stage 2 po ako. Wow. Pero okay ka na ngayon? Okay na ako, 4 years na. So yun nga, naghiwalay kami. Kinukup ako buti na lang may mga kapatid akong mababait. Kinukup nila ako hanggang sa ma-operahan, hanggang sa makarecover. Yun, hanggang sa ngayon. Yung mga anak nyo, na kanino? Nasa kanya. Nasa kanya parehas, pati yung adopted child? Ayaw niya ibigay sa akin. Dapat, ang kukunin ko din yun sa yung in-adapt ko. Kasi napaka-close sa akin ng bata na yun. Mahal na mahal ko yung bata na yun. Pero nakikita mo pa naman? Oo, nakikita ko pa naman. So, ayun pala, si Boss Tato ay hiniwalayan. Masasabi ba natin na niloko ka? Oo. Napatunayan Kasi napatunayan ko, nakita ko naman. At marami rin nagsasabi. Hindi siya umamin? Oo, nasundan ko sila eh. Sa motor. Na naoperahan na ako. Kasi yung kapatid ko lagi niya pag sabi ko, Tol, gala mo naman ako, sakay kami sa motor. Sabi niya, kaya mo ba? Sabi ko, oo. May bag ako. Oo. Minsan, accidentally na nasundan namin. Cross kayo ng landas. Double talaga namin. Nakita ka niya? Oo. Tapos bumulong siya dun sa bilisan. Siyempre, ang kapatid ko hindi marunong magpaandar ng mabilis. So, tsaka sinabi ko, okay na yan, nakita na namin. Magkaangka sila sa motor. Matanong ko lang, curious lang ako sa mga ganyan, no? Yung makikita mo yung asawa mo na nagloloko, harap-harapan. Anong feeling? Anong pakiramdam? Masakit. Masakit siyempre. Pero, time to move on na rin eh. Kasi, hindi naman dumating sa point na gusto mo silang saktan. Hindi naman ako tanga eh. Kasi, ang inisip ko na lang kasi yung buhay ko ba. Kasi ikaw din talo, baka ipakulong ka pa eh. Oo, ikaw rin matatalo. Ikaw rin yung magsasuffer kung ano man ang gawin mo. Tapos bigla mong pagsisiyan sa bandang uli. Yun ang mahirap. So, okay lang. Kung ano lang eh, kung saan siya masaya, doon siya. Kasi sabi nga niya sa akin na, hindi na ako masaya sa'yo, o sabi ko, okay lang. Walang problema. Pero masakit talaga, masakit. Binalikan ko pa nga siya. Nag-usap pa kami para sa mga bata. Huwag tayong maghiwalay kasi para sa mga bata na lang. Talagang ayaw na niya. Wala tayong magagawa. Kasi alam niya nga na may sakit ako. Alam niya na ayaw niya ng burden. Ayaw niya na Kasi ayaw niya ng responsibilities. So, okay lang. Walang problema. At least ito, buhay ako. So, hindi ko naman sinasabi na burden si Boss Tato. Ayaw niya lang ng responsibilidad na ayaw niya mag-alaga, parang ganun. Alright. So, matanong ko lang, kasi parang may nabanggit sa akin si Kuya Jeff, kung pwede mo daw ikwento yung tungkol sa nanay mo. Tama ba yun? Anong meron? Hindi ko alam yun eh. Swerte ko nga, nakausap ko pa yung nanay ko nung mangyayari yun. Kasi may bahay po kami sa Tagaytay, sa La Prairie Subdivision, yung malapit sa May Esplendido. So, ang nanay ko kasi may sakit. May diabetes siya, tapos mayroon din siya sakit sa puso. So, yung kapatid ko, nagpagawa kami ng bahay dun sa Tagaytay. Naging bakasyon na namin yun, yung lugar na yun. So, umuwi ako galing Singapore, nagbakasyon ako, 2 weeks lang yung bakasyon ko. Tumawag si nanay ko na, Nak, puntahan mo naman ako dito kayo matulog. Mag-spend ng araw. Sabi ko, sige, ng gabi. Sabi ko, sige po, Nay. Punta kami doon. Tapos, iyakag ko pa siya mag-shopping. Sabi ko, Nay, punta tayo sa bili tayo ng gamot mo, kung ano man ang kailangan. So, regala kami. Tapos, umuwi. Tapos, kailangan ko nang umalis noon, mga 2 to 3 days na lang, babalik na ako ng Singapore. So,
Nagkausap kami ng nanay ko. Yan. Tapos, umuwi ako ng Nasugbu. Mm-mm. Nung gabi, kasi nag-impake na ako, dumating yung pinsan ko na, punta ka daw sa may Batulaw, yung hospital, may hospital dun sa Batulaw. Oo. Ang ninang, may nangyari sa ninang. Punta ka doon. Sabi Sa ko, nanay mo? Oo. Sabi ko, ano nangyari? Ayaw nilang sabihin. So yun, punta kami. Nakita ko yung nanay ko nakatalakbong na. Patay na. Kasi po, yung bahay, pinasok po kami sa bahay namin sa Tagaytay. Security guard po siya ng subdivision na yun. Siya yung pumatay sa nanay ko. Yung security guard yung security guard ang bumaril? Sa nanay Kasi? ko sa loob. Galit daw. Kasi, anong nangyari dyan? Mayroon kasi kaming, ang nanay ko meron kasing inaanak na naging katulong niya. Yung para mautusutusan, Ngayon, yung pala security guard, may gusto doon sa inaanak ng nanay ko. So ngayon, every time na inuutusan siya ng nanay ko na bumili ng gamot o mamalingki, bago siya makalabas, hinaharas siya ng security guard na, dito nga, binabatak siya sa loob ng guard house. Ngayon, siyempre, every time na gano'n ang ginagawa sa kanya, nagsumbong siya sa nanay ko. Ginawa ng nanay ko, tinawagan yung agency ng security guard. Tapos, di napunta, dumating siya, nag-usap-usap. Okay naman yung pag-uusap eh. Okay na sila. Tapos, hindi naman tatanggalin, kundi ang sabi nung head is, ita-transfer yata sa ibang lugar yung security guard. Kasi nga, natatakot na nga yung kinakapatid namin. So yun, nung gabi, bumalik siya, yung security guard. Ang sabi dun sa naka-duty, pupunta lang ako sa barracks, ni kukunin daw na gamit. So, yung pala, ang intention niya is pumunta sa bahay namin. Wala kasama dun yung nanay mo? Meron, yung kapatid ko na dalawa, si Manny tsaka si Moy. Nakita nila yung pangyayari. At saka yung tito ko nandun din kasi nakiusap silang tumigil dun sa bahay namin kasi nagpapagamot sila. Pagpunta doon, ang unang binaril, kasi yung tito ko nasa labas, naninigarilyo. Ang unang binaril yung tito ko, dito yung tama niya. Tapos, sinipa yung pinto. Grabe. Ang ginawa ng kapatid ko, hinatak yung nanay ko. Binatak niya, dadalhin sa kwarto sa baba. Ang nanay ko bumitaw. Ang inisip niya, yung kapatid ko nasa taas, na second floor, na yung bunso namin, doon siya inabot. Pag ang narinig na lang daw nila nasaan yung babae? Yung inanak nanay ko, sabay baril sa dito. Tama. Grabe. So, dead on the spot. So, yun nga, dinala nila doon sa may Batulaw, sa ospital. Kaya pagdating ko doon, talagang wala na. Nung gabing yun, nag-empake ka, tapos kinabukasan, paalis ka na pa Singapore. 2 days. 2 days. Tapos hindi ka na tumuloy. Hindi na. Tinawagan ko na yung boss ko. Boss, hindi ako makakarating kasi nanay ko patay. Nabaril. Grabe, no? Kailan ulit to? 2000? 15 years ago. 15 years ago. Pero tapos na po yung kaso. Yung bumaril po ay na-suspension siya ng habang buhay. Bali, nasa na siya, Muntinlupa. Buti naman nahuli din yung Taga-Mindanao siya. Buti nahuli yung gumawa. Grabe. Pinamanhunt yun eh. Pinamanhunt namin. Kaya, nagtago? Oo, nagtago. Nagtago talaga siya. Bautak siya kasi nung mahuli siya, may tiyuhin palang attorney. So, kasama yung attorney. Kaya, magaling siya. Grabe, no? Akala ko sa mga pelikula lang ako makakarinig ng mga ganung kwento. So, yung nanay niya pala is pinatay, binarel lang security guard. Hindi naman sa nakaalitan eh. Parang yung lalaki lang... Nag-aalit siya sa nanay ko. Oo, yung lalaki lang talaga ang may galit. So, grabe, no? Na dahil lang doon, masisira yung buong buhay mo, nakasira ka ng iba, nakapatay ka, tapos ikaw din, habang buhay ka nakakulong. Yun yung unang masakit na nangyari sa akin, namatay ang nanay ko. Pero ngayon... Tapos, yung hiniwalayan ako ng asawa ko na parang papel na ginusumat. Pero ngayon, okay ka naman na? Masasabi mo okay ka na? Oo, masaya naman ako. Ini-enjoy ko lang yung buhay ko dito sa ganito, ganyan. Ang kapatid ko naman na andyan, yung si Mylene, yung may-ari ng resort na nabinenta namin. So, ako yung nagmamanage ngayon yung mga apartment namin dito sa... Alright.
Alright, so napakinggan natin yung mga masalimuot, mga nakakalungkot na pangyayari sa buhay ni Boss Tato. Tanungin naman natin siya, kasi balita ko, mayaman ka daw. Bah! Totoo ba yun, Boss Tato? Hindi po kami mayaman. Hindi po kami mayaman. Ay ano lang, ano masasabi mo? Nasa ano lang kami. May kaya lang. Hindi naman sa may kaya. Nandun pa rin kami sa baba. Humble siya o humble? Hindi, nasa baba na kami. Kasi balita ko may resort ka dati eh. Sa'yo ba yun? Hindi sa amin yun. Hindi sa akin yun. Sa amin magkakapatid. Sa pinagawa ng Sa kapatid. pamilya namin. niyo. Tapos ngayon, Kasi yung bahay namin sa Tagaytay, binenta na namin kasi ayaw na namin pupunta doon. Tapos yun nga, ano kami ng resort. Pero binenta na rin namin. binenta na din nila yung resort nila. So, Kasi, hindi papato kasi malangaw, maamoy. pangit Kasi yung location. Pangit yung location talaga. So ngayon, nagpo-focus kami sa mga transient house, apartment. Yan talaga po. magandang business eh, mga paupahan. Mga Oh, yung business. parang Airbnb, Airbnb. transient house. So, alright, konti lang naman itong mga tanong natin kay Boss Tato. So, sisimulan na talaga natin ang ating pinaka-tanong. Ayan, kamusta ka? Kamusta ka na ngayon and anong pinagkakaabalahan mo? Ako, okay lang ako. Masaya sa ginagawa ko sa buhay ngayon. Nabibisi sa pag-vlog. Wow. Dati kasi sa Facebook lang ako, ngayon nasa YouTube na. Kasi sa tinurungan talaga ako ni Kuya Jeff. So, ayun nga, ang next question natin. Ano or sino ang dahilan kung bakit ka nag-vlog? Dahilan, wala na naman ako sa siguro sa sarili ko. Para sa sarili Sa mo? sarili ko. Kasi wala na sa mga kapatid ko yan. Libangan mo na lang siya. Libangan na lang siya, libangan. Libangan ko na lang. Pero umaasa ka na ito yung magiging isa sa source of income mo. Oo, siguro naman, oo. So, ayan. Kailan ka ba nagsimula maging vlogger or mag-vlog? Noong makarecover ako, pirahan last 4 years ago. Oh, last 4 years ago, nagba-vlog ka na? Facebook. Sa Facebook? Facebook bago ako magpunta ng YouTube. Alright. So, anong mo sa Facebook? Tato Concepcion Villahin. Oh, Tato Concepcion Villahin. So, yan guys. Mag-like na kayo doon. Page ba to? Oo. Page. Hindi page. Facebook lang mismo. Facebook lang talaga. Okay. So, tapos dito sa YouTube, kailan ka nagsimula? Numamit ko si Kuya Jeff last year. Oh, last year. Pwede ko bang matanong kung bakit kayo nag-meet or may dahilan ba kung bakit, yung first interaction nyo, kung kailan or anong dahilan? Idol ko kasi si Kuya Jeff. Nakikita ko na yung mga vlog niya sa YouTube, sa Facebook. So, yun nga, hanggang sa naging, nakakilala ko siya dito sa Bukana, hanggang sa magkalapit kami. Yun, tapos, lagi ko siya inimbita doon sa farm. Doon siya napunta. Sabi ko, mag-vlog ka dito, walang problema. So yun, hanggang sa naging close kami, naging kaibigan ko si Kuya Jeff. Tapos yun nga, tinulungan niya ako ngayon doon sa channel ko. Sayang, hindi ako nakapunta doon sa, sayang. sa resort na yun. Ang nakapunta doon, si Maruko, at si Konsihalan doon. Nag-overnight kami doon. Silang dalawa. Tanda ko yun. Oo. Sabi ko, maligo kasi yung pool. Yung kinain pa namin, hinarvest pa namin sa kapitbahay. Yung mga Pwede ba palay. maitanong, kasi baka ang iniisip nila putyo-putyong resort lang. Pwede ba maitanong kung magkano mo nabili at naibenta yung resort na yun? Kasi yung lupa pa lang yun eh. Binili Oo, namin. kayo nagpatayo? Oo, kami na nagpatayo. Siguro nasa worth mga 6M. 6M yung lahat-lahat na? Oo, pati building kasi yung lupa mura lang nun eh. Ay, magkano nyo naman naibenta? Ibenta lang namin ng 5.6. 5.6? Bakit mas mababa? Kasi hindi Para pa mabenta din agad. Mabenta na namin kasi nga puro kami spend, puro kami yung labas ng pera, walang pumapasok, hindi siya pasok. Mabili na lang ng ganon agad para hindi na. Buti nabenta din agad. Oo, nabenta agad. Alright, so yun. Hindi basta-basta to si Boss Tato. Akala nyo ganyan-ganyan lang yan. Milyonaryo yan. Hindi po. De, joke lang. Alright, malapit agad tayo matapos. Konti lang talaga itong tanong natin. Guys, supportan. Ito pala, si Boss Tato ay
kaka-monetize lang. Ayan. And naghihintay na lang siya ma-reach niya yung minimum threshold na $100 para siya ay makasahod na. Alright, maganda ngayon sa YouTube guys, hindi nyo na kailangan maghintay ng PIN. Hindi katulad sa amin dati, inaabot kami ng 4 na buwan para makuha yung PIN, para makapag-manual enter ng PIN para sa verification purposes. Kay Bostato, saglit lang natin naayos, tapos na-enter na din natin yung payment method niya. Maghihintay na lang siya ma-meet yung minimum threshold which is $100. Makakasahod na siya. Papasalamat po kay Kapakpak kasi siya po yung nag-setup ng ano. Thank you din sa ang bayad naman ni Bostato noon. Hindi naman sa bayad, pero binigyan niya tayo ng pizza waffle na napakasarap. Thank you so much. Kanino yun? Sa Business yun ang pamangkin ko dito sa may Metrobank. Alright. Makita kayo doon na 360 degrees waffle pizza. Oh, pamangkin mo para kilala ko yun. Anong pangalan na may? Concepcion. Si Alec. Oh, kilala ko yun si Alec. Oo. Tropa ko yun eh. Tropa mo ba yun? Si Alec. Di ba nag-aano na siya, nagbabarko? Tama Si ba? Man. Hindi siya ngayon pa, pero palis na ulit. Oh. Pamangkin ko yun. Kaibigan ko buo. yun dati si Alex. Si So, Alex. pamangkin niya pala yun. So, may business sila na 360 Si Alex, degree waffle. 360, oh. Ayan. Yun yung business niya ngayon. Alright, very good. Next! May nabago na ba sa buhay mo simula nung nag-vlog ka? Kasi hindi ka pa naman sumasahod. May masasabi ka ba na nagbago na yung buhay ko dahil sa pag-vlog? Oo naman. Oo naman. Tulad na? Marami. Wow. Marami ako naging kaibigan. Dahil sa pag-vlog? Yun ang hindi kayang bayaran. Yes, tama. Marami kang naging kaibigan. Marami akong na-meet talaga in person. Yung iba hindi pa, pero inaantay ko talaga na ma-meet ko virtual sila. friend nga, Oo, ika nga. So yun. So, yun ang Hindi matutumbasan. Hindi matutumbasan. Kahit sabihin na natin hindi pa siya sumasahod, pero marami siya naging kaibigan. Nang dahil Panalo sa na YouTube. ako sa bagay. Panalo na ako. Lalo na si Kuya Jeff, tropa mo eh, no? Kay Jeff, I love you always. Alright, kahit naman sabihin na natin kakasimula pa lang, pero may masasabi naman tayo na may supporter ka na talaga. So, anong message mo sa yung mga sumusuporta? Yun, sa lahat po ng sumusuporta sa channel ko, thank you very much po sa inyong lahat. Siksik liglig po talaga yung pagpapasalamat ko sa inyo. Talaga pong napasaya niyo po ako. Naaaliw po ako sa ginagawa ko kahit ganito ako na may sakit. Nag-enjoy ka sa pag-vlog? Nag-enjoy talaga ako sa pag-vlog. Yun naman ang mahalaga, nag-enjoy ka sa ginagawa. Sa lahat po sa inyo dyan, thank you very much po sa Soward family. Yan, sa Kasangga, sa Team Kasangga, thank you very much po sa sa Planet Soward, Team Mayor. Yan, lahat po kayo. Alright, lalagay natin sa description yung kanyang channel and ito yung channel niya, Boss Tato Official. Tama ba? Oo. Boss Tato Official. Alright, so sa tingin mo, may mga basher ka na ba? Wala pa naman. Wala pa naman ako nababasa sa mga comment. Wala pang basher si Boss Tato. Pinakamaganda may basher. Oo, para may views. May views tapos sisikat ka pa. Pabayaan nyo lang yung basher niyo. Alright, so may message ka ba kay Kuya Jeff? Ano masasabi mo kay Kuya Jeff? Message ko kay Kuya Jeff, napakabait talaga niya. No? Sobra, talagang yung supporter niya sa akin ay napakalaki. Talagang, kung hindi sa kanya, hindi ako mamamonetize sa YouTube. Ako, talagang nagpapasalamat sa iyo, Kuya Jeff. Yes. You're the best. Yes. Talaga. Guys, Thank you very much. Guys, supportahan niyo si Boss Tato kasi baka next month or next month hindi natin na alam, baka kasali siya sa challenge. Yun ang kinakaba ko. Alright. Bakit ka kinakabahan? Siyempre, first time. Oo, no. Pero supportahan natin si Boss Tato. Narinig na natin yung kwento ng buhay niya. And kung mahina ang loob mo, kung mahina kang tao, hindi mo kakayanin yun eh, no? Yun nga. Sabi nga, lumaban ka lang. So, masasabi mo ba na ito yung nagpatatag sa'yo bilang tao? Yung mga nangyari sa buhay mo? Oo. Yan talaga. Ang naging sandata ko para, at saka maging mabuti sa kapwa, maging maayos ka. At saka, yun yung nagpapalakas ng loob ko para mabuhay pa ba. Ito pala tanong ko, curious lang ako, sa tingin mo ba, totoo yung premonition, naramdaman mo ba yun na mawawala na yung nanay mo nung time na yun? Oo, kasi, Talaga? swerte ko nga kasi bago siya nawala, the day before siya mamatay, magkasama kami.
At magkasama pa kaming naggala sa Tagaytay. Na hindi niya madalas ginagawa yun. Hindi Na niya hindi niya madalas- madalas kaniyaya kag baggala. Hindi. Sabi ko, Nay, Oh, grabe. kuha ka ng ano. Anong Grabe, gusto mo? naninindig yung balahibo ko. Ay, Totoo bili pala yung ka. premonition. Bili ka, anong gusto mo? Kunin mo, akong bahala. Ganyan. Tsaka ano siya, ang, natawa pa nga ako sa nanay. Kung nabiro mo, nandun kami sa punta kami ng Save More ba? Sabi ko, Nay, kuha ka ng ano, kailangan mo, bili ka dyan. Alam mo yung binili niya? Ano? Isang piling na sabalang. Ito na lang kasi gamot ko to. Sabi ko, ha? Eh, nandun yung ano, yung bigihan ng gamot sa Watson. Hindi, ito. Alam mo, natawa ako sa nanay ko. Grabe. Namimiss ko siya, pero ano eh. Totoo pala talaga yung premonition na mararamdaman nila or may gagawin sila na hindi normal na feeling mo may masama kaya mangyayari kasi ang saya-saya nang nangyayari ngayon. So, last na, bago tayo matapos, may gusto ka ba sabihin sa nanay mo na hindi mo nasabi bago siya mawala? Oo. Mahal ko siya. Yun, namimiss ko na nanay ko. Yun. Sana hindi nangyari yung nangyari sa kanya. Yun lang po. Tsaka, okay lang sana kung nagkasakit eh, no? Oo. Pero yung ganong klase, Masakit yun, masakit. masakit talaga yun. Buti na lang, bago siya nawala, nagkakwentuhan pa kami ng matagal. Lahat ng sama ng loob niya, sinabi niya sa akin. Yung tampo, galit niya. Na para kaming magkaibigan na nagkikwentuhan nung araw na yun. Hindi ko makalimutan. Grabe no, kahit ganun nakatagal, 15 years ago, pero parang sariwa pa din every time na maaalala mo, masakit pa din. Sabi nga, hindi naman mawawala yung sakit. Parang nalilipasan na lang ng panahon, pero nandun pa din yung sakit. Pag minsan nga yung kasi dumadaan sa akin yung stress at saka yung mayroon pa sinasabi sila na gusto ko na magbikte. Stress tapos Dumadating ka sa time na yun? Oo, sa time na yun na ang iniisip ko lang, kaya ka nga pinagamot para mabuhay ka. Bakit mo gagawin yung mga bagay din? Alam mo, pumupunta na lang ako dun sa sementeryo, sa puntod ng nanay ko. Nagsusumbong ako, nagsasabi ako. Dadalawin ko siya doon. Sila, tatay ko, nandun. Yung dalawa kong kapatid, nandun. Nagsusumbong ako sa kanilang apat. Nagsasabi ako ng problema ko. Sana, kasama ko sila. Pero wala tayong magagawa. Yun na lang yung ginagawa ko. Paminsan-minsan pupunta ako doon. Grabe, no? First time ko lang din marinig yung mga yan ngayon. Akala nyo pa chill-chill lang si Boss Tato na easy-go-lucky, pero marami pala siyang pinagdaanan sa buhay. And ayan, gusto ko lang sabihin sa Boss Tato, if kailangan mo ng kaibigan, nandito lang kami. Si Kakonsi, sila Maruko, and kami. Si Maruko, si Konsi. And tama ba na Christian ka? Christian? Catholic. Catholic. Pero kinasal ako sa Christian, Baptist. Sa Bible Baptist Church. Ako kami kinasal. Okay. Kasi yung asawa ko, born again. yung asawa ko kasi Christian yun. Alright, Pero pure Catholic kami. Okay. Kaya dalawa na po yung Catholic Christian. Ako din Catholic din ako, pero hindi na ako ma-attend sa simbahan ng Katoliko. Laging ko sa Christian, sa born again. Pero, Boss Tato, gusto ko lang sabihin na pag dumating ulit yung time na na maisip mo ulit yun, alam ko naman na hindi mo ito makakalimutan na lumapit ka lang kay Lord. Na everything happens for a reason and magpakatatag ka. Nandito lang kami, Soward family, handang damayan ka. Thank you. Alright, thank you so much kay Boss Tato. And ay masaya ako na nakilala ko si Boss Tato and nalaman ko yung kwento ng buhay niya. Grabe, parang tawag doon, parang naging thankful lalo ko sa buhay ko kasi hindi ko naranasan yung ganang pangyayari. And sana wag mangyari, pero ayan, maraming salamat kay Boss Tato at shinare niya ang kanyang life story. Yun po. Thank you, Boss Tato. I'm so honored. No problem. I'm Thank so you. honored. Alright, dito na natin tatapusin ang ating vlog. Maraming salamat kay Salamat Boss po. Tato. And supportahan nyo ang kanyang channel, Boss Tato Official. Alright, thank you so much, Boss Tato. Thank you. Thank you very much, Kapakpak. Bye-bye, guys. Bye-bye. Thank you for watching.
Pinaiyak ako ni Kapakpak! Ay, success! High five natin!